Cavite Page. God is good all the time. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Yan, God is good all the time and all the time. God is good. Yan. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Pinagpalang gabi po sa mga naririyan na, mga early viewers natin. Salamat sa pagsama nyo ngayong gabi at wini-welcome ko kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. At ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Fridays po ang ating gawain. 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan, batiin muna natin ang ating mga kapatid na nag-aaba ng ating OPM. Yan, mga early viewers. Thank you, Lord. Kay Mami Beng, sa Montoya family, good evening po sa inyong lahat. Kay Brother Richmond Cuenca, sa Cuenca family, Sister Pat, Brother Reg, good evening sa inyo bro. At good evening din kay Sister Yayan, Brother Mike, yan, thank you Lord. Kay Sister Lola and Sister Ruth, good evening po. At yan mga kapatid, huwag po nating kalimutan na maging part ng digital evangelism. I-share po natin itong live video para marami pong maaabot at higit sa lahat, huwag nating kalimutan na mag-like and follow sa ating Facebook page at itag ang ating mga mahal sa buhay para makatanggap din sila ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. At syempre, kung bago ka lang dito at first time mo na ma-invite kapatid, wag mong kakalimutan na i-comment dyan ang new blessing. Thank you Lord. Salamat at nakasama ka namin ngayong gabi. Yan, praise God. At salamat din sa ating mga kapatid dyan sa Team Replay na laging nag-aabang. Yung iba galing work, yung iba papasok pa lang. Yan, patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon. At yan, patuloy nating ihanda ang ating mga puso ngayong gabi para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Alisin mo muna kapatid ang mga distraction sa kapaligiran mo at mag-focus tayo sa kanyang salita. Kaya yan, patuloy tayo na manalangin muna sa ating Diyos na buhay ngayong gabi. Umpisahan natin to ng prayers para maging maayos ang ating pakikinig at ang ating puso. Kaya pray muna tayo mga kapatid. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabi na ipinagkaloob mo muli sa amin. Kami po ay naririto muli sa iyong harapan sa awa at grasya mo. Salamat Panginoon dahil kami po ay makakapagpuri na naman sa iyo, makakasamba, makakapagpasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Narapat lang Panginoon na naunahin ka namin ngayong gabi Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso. Panginoon, we pray po ang gawain na ito na ikaw po ang patuloy na sumama, magpuspos ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa. Dalangin namin o Diyos ang patuloy na karunungan, kaalaman at pangunawa na sa iyo lamang nagmumula at higit sa lahat Lord, buksan mo po ang aming mga puso para sa pagbasa, pakikinig ng iyong mga salita at lahat ng mga sasabihin mo ay tumanim sa aming puso, tumubo, lumago at magkaroon ng pagbabago sa aming buhay araw-araw. Lord, we pray din po sa mga kapatid namin na may mga pinagdadaanan ngayong araw. Dalangin namin, O Diyos, ikaw ang magpasan ng kanilang mga pasanin, mga pagsubok, mga problema, Lord, na yung tipong hindi na nila alam ang solusyon. Lord, nasa iyo lang ang sagot. Ikaw ang magbibigay ng katagumpayan sa kanila, Panginoon. Alisin mo ang mga sakit naman na sa kanilang katawan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan, Panginoon. Kapayapaan, pananampalataya, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Lord, salamat din po sa mga probisyon na tinatanggap ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil kami po ay nakakakain ng 3 araw o higit pa. 3 beses sa isang araw o higit pa, Panginoon. Salamat, Panginoon.
Dahil lahat ng meron kami ay galing sa'yo. Kaya Panginoon, may trabaho kami, may negosyo, may promoted, Panginoon, maayos ang pamilya, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil hindi lang kami ang natagpuan mo, kundi ang aming buong sambahayan. Kaya Panginoon, ngayong gabi po, inaalay namin ang aming buhay sa iyo. Ipinagkakatiwala na ikaw lamang ang Diyos na makakatulong sa amin at magbibigay ng kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso at higit sa lahat, kaligtasan na sa iyo lamang nagmumula. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Itinataas namin ang lahat ng papuri sa iyo, Ama. Pasasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yan. Napakasarap manalangin sa Panginoon, no? Kasi alam natin na siya ay sasagot. At last week, nag-prayer and fasting tayo, di ba? Talagang mas lalong tumatag, lumalim ang ating pananampalataya at higit sa lahat yung relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Napakaraming mga nagbago, hindi lang yung yung timbang natin. Di ba? Glory to God yan at blessing na yan na nabawasan. Pero ang pinaka-inaano dito yung relationship natin sa Panginoon, manumbalik yung apoy sa ating mga puso. Kaya yan mga kapatid, maya-maya po ay aawit tayo. Ang kakantahin natin ay Walang Katulad. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga media team. Laging nakaabang dyan sa likod ng camera para ilagay ang ating lyrics, mga verses para mabasa natin at makasunod po tayo. Pero habang inilalagay po nila ang ating lyrics, yan, babatiin ko muna ang ating mga kapatid at yung aking misis, yan, happy birthday sa'yo kahapon. Glory to God, napakasaya, di ba? Na binigyan tayo ng panibagong taon ka na naman ni Lord. At thank you Lord kasi nabibless din tayo kapag ganyan. At thank you Lord din kasi nakakalabas tayo, di ba? Hindi tayo alila or alipin ng trabaho. Hindi mo na kailangan mag-leave. Yun pa lang, pinag-uusapan namin yun kagabi ni Sister Wife na talagang pinagpala tayo kasi nakakapag-usap tayo, di ba? Kung ano yung mga kailangan natin i-improve, ano ba yung kailangan natin gawin sa mga ministry, di ba? Ano ba yung kailangan pa nating gawin para sa Panginoon. Kaya doon pa lang, sobrang blessed na ako. Kaya yan mga kapatid, good evening sa inyo dyan, Jewel Janine, Cheska Clarence, kay Abby na nasa baba ngayon, glory to God. And batiin niya sila Mama Ningning, Papa John, Mama Mea, Papa Herman, Hannah Harold, good evening sa inyo dyan from Taguig. Daddy Frank and Sister Lina, good evening po. Si Mami Luz Lasatin, yan, Sister Rita Kalahat, good evening po sa inyong lahat dyan. At yan mga kapatid, awit muna tayo sa ating Panginoon. Ang title nito ay Walang Katulad. Kaya awit tayo sa Diyos. Amen. Sino ba
binigay. Ang awa mo'y walang hangganan. Yes, Lord. Hallelujah. Sa isip ko, lubos ang galang. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakaganda ng awitin, no? Thank you, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap niya tayo ng walang pag-aalinlangan. Talagang inibig niya tayo, 'di ba? Na talagang hindi tayo mawawala sa kanyang paningin. Amen? Ama na walang hanggan. Kaya yan mga kapatid, napakaganda ng inawit natin. Yan ay walang katulad. Pwede mo siyang mapakinggan kapatid sa ating YouTube channel. Punta ka lang Jesus Comfy Church. Yan, matatagpuan mo dyan ang walang katulad. At hindi lang yan mga kapatid. Marami rin pong ginawang mga kanta. Yan, ano yung tawag doon? Kinompose po ng ating simbahan yan. Kasama natin ang worship team dyan. Sila pastor yan. Thank you Lord. At salamat sa napakagagandang awitin, di ba? Kaya glory to God. Kaya huwag mong kalimutan na pumunta sa YouTube channel tapos subscribe ka na din kapatid para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas ng ating simbahan. Kaya yan, kung kakapasok mo pa lamang sa gawain ng Panginoon kapatid, wini-welcome kita sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays 7 hanggang 8 PM lamang tayo. Ako nga pala ulit si Brother JB. Yan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At yan mga kapatid, binabati ko po ang ating mga kapatid sa international, Sister Raquel Encarnacion, sa inyong family. Good evening po, good afternoon, or good morning po sa inyong dyan. Kay Brother Pau sa Canada, hello bro sa inyong family dyan. Glory to God. Kay Pastor Ray and Sister Charity, Brother Twinnie, and Sister Giosil. Good evening po sa inyong lahat dyan. And sa ating mga kapatid din sa Japan, konbawa po, Sister Tess and Sister Kylie, Sister Ethel, yan, good evening po sa Gomez family po. At kay Bishop Ricky, kay Reverend Joe, good evening po sa inyong lahat. At sa ating mga comfy pastors, yan, good evening po kay Pastor Arnold, kay Pastor John Bartolome, kay Brother Jojo, yan, good evening, soon to be pastors. Yan, thank you Lord. Kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles. Kala Tita MJ. Yan, good evening po sa inyong lahat dyan sa Napoletano family. Yan, binabati ko din ang ating mga kapatid dyan sa Chicago, sa Greece, sa California. Yan, good evening po sa Macau. Good evening po sa inyong lahat. At binabati ko rin ang ating mga kapatid dyan sa Nasugbu, Batangas. Yan, thank you Lord. Kay Brother Pure, Sister Resi Par, sa inyong family. Sa Manila, sa Paco, Manila. Good evening po. Kay Sister Rita Kalahat sa inyong family dyan, kay Brother Danilo, Brother Danico, yan, Brother Daniel, good evening po sa inyong lahat. At yan mga kapatid, comfy break muna po tayo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you Lord. Yan mga kapatid, ine-encourage ko po ang bawat isa na magbasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw. At salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid na patuloy na nagpo-post yan ng kanilang mga verses, mga journals. Napakalaking bagay po niyan para sa ating lahat. At yan mga kapatid, nais ko lamang pong i-share sa inyo ngayong gabi yung awit chapter 6 verse 8 to 10. Sabi dito, kayong masasama, ako'y inyong layuan, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Sa verse 10, ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot at kahihiyan. Sila'y aatras at biglang pagkalito'y magtatakbuhan. Alam niyo mga kapatid,
dito sa awit na to, si David po ay sumulat nito. Ang sumulat nito, at ito yung time na gusto siyang patayin ni Saul. Kasi nainggit sa kanya, nagalit, at gusto ni Saul na siya lang yung pinakatanyag. Pero ito yung time na natatakot si David. Nagtatago siya kay Saul at hindi natin alam kung ano ba yung nararanasan dito ni David, 'di ba? Na wala na siyang ibang matakbuhan, kung saan na lang siya mapunta, doon siya matutulog. Pero alam niyo mga kapatid, sabi dito ni Haring David kayong masasama, ako'y inyong layuan. Kumbaga, ini-encourage niya yung sarili niya na pinagtagumpay na siya ng Panginoon. Pinapalayas niya ang lahat ng gawa ng kaaway. Bakit? Sino ba yung nasa panig ni David, 'di ba? Sabi dito, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Alam nyo, pinapaalala lang sa atin ng Panginoon na minsan, hindi na natin alam kung sino ba yung lalapitan pa natin. O yung iba, mga kamag-anak natin, yung iba, kaibigan natin, o yung iba, mga katrabaho, di ba? Mga kaibigan, pero minsan wala sila. Pero sino ba talaga yung pinaka kinukuhaan mo ng lakas? Sino ba yung kinukuhaan mo ng tapang para magpatuloy sa buhay? Kapatid, katulad ni David, ang Diyos lang ang nilalapitan niya. Ang Diyos lang yung kasangga niya. Kahit na iniwan siya ng lahat, siya na lang mag-isa, ang Diyos hindi siya iniwan. Pagkat sabi dito, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing. Ganun din sa buhay natin. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, nananalangin tayo, kinakausap natin siya, sumasagot ang Diyos. Amen? At sasagutin niya ang aking panalangin. At sabi dito, kapag tayo lumapit sa Diyos, binigay natin yung buhay natin sa Kanya, humingi tayo ng tulong, nanalangin tayo, ito yung mga mangyayari sa kaaway. Ang mga kaaway ko ay daranas ng matinding takot at kaihiyan. Kapatid, kung ikaw nakakaranas ka ng pambubuli, pinagkakaisahan ka, kapatid, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Kasi ang Diyos din ang mag-aalis sa'yo para bigyan ka ng tagumpay dyan sa sitwasyon na meron ka ngayon. Anong dapat mong gawin? Magtiwala ka, lumapit ka sa Diyos, manampalataya ka na ikaw ay pagtatagumpayin niya. Kaya yan mga kapatid, ayan ang ating coffee break ngayong gabi. Thank you, Lord. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yan, salamat sa Panginoon. Napakagandang awitin, no? Na talagang si Lord lang talaga yung makakatulong sa atin. Even ako nga sa pag-OPM ko, natatakot ako minsan, na kinakabahan ako, pero si Lord, kapag ako'y nananalangin na sa Kanya, binibigyan niya ako ng salita niya, lumalakas yung loob ko. Magpapatuloy ako kahit na masama yung pakiramdam, may mga struggle sa buhay, si Lord lang kakapitan natin. Kaya yan, glory to God. At yan mga kapatid, ini-invite ko po pala kayo sa darating na Sunday. Yan, sa Gig Mall po, sa Pulang Lupa lang po yan. Sa second floor, yan, 11:30 po hanggang 1:30 po tayo. Sama-sama po tayo na magpuri sa Panginoon, sumamba sa Kanyang pangalan. Every week na po ulit, kapatid, ang ating physical gathering. At yan, salamat sa Panginoon dahil nagkikita-kita na naman tayo, sama-sama na naman tayo, nagpapatotoo yung mga sharings ng ating mga kapatid. Napakalaking bagay niyan kasi nagpapalakasan tayo di ba, sa ating pananampalataya. At kung may struggle ka naman kapatid, punta ka pa din. Bakit? Dahil nandyan ang ating mga kapatid para ipanalangin ka, ipag-pray ka sa Panginoon na malampasan mo yung problema mo at malalampasan mo nga yan dahil sa Diyos. Kaya yan mga kapatid, thank you Lord. At yan, i-ready na po natin ang ating mga Bible, yan, notebook at ballpen. Yan, tapos buksan po natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 20. 1 Corinto chapter 6 verse 20. Habang hinahanap po yan kapatid, nagpapasalamat po ang ating church sa ating mga faithful kingdom partners at kingdom builders na patuloy po na
nagbibigay, yan, nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa inyong pag-support. Patuloy po kayong umani mula sa ating Panginoon. Alam ng Diyos na may mga kakulangan din po kayo, may mga pangangailangan kayo, pero salamat dahil inuuna nyo pa rin po ang gawain ng ating Panginoon. Kaya glory to God po sa inyong mga buhay. Patuloy pa kayong magamit sa kanyang gawain at sa kanyang kaharian. At yan mga kapatid, kung araw-araw mo nararanasan ang pinagpalang buhay, yan, di ba, araw-araw kang ginigising ni Lord, kasama mo family mo, kasama mo may trabaho ka, may negosyo ka, di ba? Talagang we encourage mga kapatid na ibigay natin at ibalik natin sa Panginoon ang pasasalamat patungkol sa pagbibigay. Yan, thank you Lord. Pwede po tayong maging part ng Kingdom Partners kasi si Lord talaga ang nagbibigay din sa atin ng masaganang pagpapala. Alam niyo ba mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin na pagpapagamit sa Diyos, malapit na pong magamit ng Jesus Comfy Church. Yan ang pinagawa nating church sa Andrea Village sa Bacoor po. Kaya glory to God na nagpapasalamat po ang church at ang ating Diyos sa inyong patuloy na generosity sa pagbibigay. Yan, patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at kung gusto mong maging part mga kapatid, message ka lang po sa amin at meron na po tayong mga Gcash dyan. Yan, lalagay natin sa screen yan sa comment section at meron din po tayong mga bank account para patuloy po tayong makapagbigay sa kanyang kaharian. Kaya ngayon pa lang, pagpalain na po kayo ng ating Panginoon. At yan, nandyan ka na ba kapatid? Sa 1 Corinto chapter 6 verse 20. Basahin na po natin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sabi dito mga kapatid, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan, mag-pray po tayo mga kapatid. Thank you Lord, thank you Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Salamat po dahil ito ay tutubo, lalago, makikita mga pagbabago sa aming buhay, Panginoon. At patuloy Lord na puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo ngayong gabi. Ikaw nga po ang maitaas, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng mga distraction sa aming kapaligiran. Alisin mo na namin ang mga isipin, mga takot, pag-aalala, pagdududa, Panginoon. Tulungan mo kami na makapag-focus ang aming puso't isipan sa iyo. At ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa gabi na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Lahat ng ito tinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakagandang salita mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang sa ating OPM, online prayer meeting here at Jesus Comfy Church, binabati kita na magandang gabi sa'yo. Yan, Mondays to Friday, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako nga pala ulit si Brother JB. Yan, good evening sa inyo mga kapatid. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay VIP. Yan, thank you Lord. VIP. Sino dito alam yung meaning yan? Yan, thank you Lord. Ay, yung iba, naririnig ko yan, Brother JB, sa mga 5-star hotel. Naririnig ko yan sa mga restaurant. Sa may, yung kumbaga, naka-reserve yung restaurant na yan sa isang VIP. Yan. Comment mo dyan kapatid kung anong ibig sabihin yan. Yan. Thank you Lord. Alam ko may mga kakilala din kayong VIP dyan, di ba? Ibig sabihin yan, very important person. Tama, mga kapatid. At alam nyo mga kapatid, minsan may mga kakilala, hindi minsan eh. Kadalasan may mga kakilala tayo niyan. Yung mga pa-importante yan, ng mga kaibigan o mga kaklase, di ba? Mga katrabaho. Kapag may lakad kayo, di ba? Kumbaga, outing yan, katulad yan, outing last summer, di ba? Mag-outing yung buong store. O, di ba? Mag-outing tayo sa Batangas, ganito yung call time, 7. Yan. Anong oras darating ang Pilipino? 8:00, Brother JB. Yan. Yung mga nakasanayan. Kaya ang ginagawa nung iba, 7 ang call time, ina-adjust nung 6 tayo, pero 7 talaga yung alis.
'di ba? Kasi maghihintay tayo ng matagal. O yung minsan naman, sa iba naman, yung mga kaklase, 'di ba? Brother JB, may kakilala ako kaklase ko. Kapag may practice kami, may curriculum kami, may mga projects kaming ginagawa, lagi na lang siyang nagbibigay ng mga panggastos, pangmerienda, kasi may lakad daw siya, importante daw, di ba? Mga VIP. Tapos walang masagot, di ba? Yung mga ganon. At yung iba naman, di ba? Kumbaga parang sa meeting, di ba? Pupunta ka ng 3 p.m., tapos, sasabihin, on the way na siya. Kaso, 5 p.m. pa yung punta, di ba? Alam niyo mga kapatid, na-experience ko din yan sa isang kilalang restaurant. Yan, thank you Lord, kasi na-invite tayo. Yan, kasama daw yung asawa, kaya nais ko na din i-share sa inyo ngayon. Kasi fasting nun prayer and fasting nun time na yun. May reservation, tapos, reserve yun, yung upuan na yun. Pagdating namin doon, alam na kagad kung saan kami uupo. Parang sabi ko, wow, glory to God, VIP na pala kami ngayon, di ba? O dito po kayo, kilala na po namin kayo, binigay na po yung pangalan nyo dito. Kaya, pasok na po kayo. Wala nang, kumbaga pag VIP ka, yung pala yung pakiramdam ng VIP na aasikasuhin ka, na hindi na maraming tanong, kasi importante di ba? At alam niyo mga kapatid, kumbaga parang hinihintay ka lagi kapag VIP ka, di ba? Paano kapag ikaw naman yung pa-VIP? Malamang patay, di ba? Ikaw naman yung iiwan or hindi ka papansinin. Kumbaga parang ang hirap lang, di ba? Pero alam niyo, mga kapatid, ang totoo, tayong mga anak ng Diyos at anak ni Kristo na tumanggap sa Kanya, mahalaga tayo. Yan. VIP ka kapatid. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Yan. Mahalaga ka sa Diyos. Bakit? Kasi, mahal ka niya. Di ba? Grabe, no? Dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, kapatid. Di ba? Hindi lang ibig sabihin ng mahal, yung kumbaga, yung pag-ibig. Di ba? Mahal ka kasi tinubos ka ng Diyos sa isang halaga. Di ba? Yung kumbaga, yung bibili ka ng isang bagay kasi minsan yung mahal parang sinasabi natin na yung love lang, 'di ba? Mahal na mahal ko to, gagawin ko lahat. Iba yung mahal, kumbaga yung may value ka. Yan, 'di ba? Sino dito may bagay ka na nabili na sobrang mahal, 'di ba? Talagang mahal mo 'yun Mahal 'yun at mahal mo na rin 'yun, 'di ba? Alam niyo mga kapatid, sa dami-dami ng tao sa Pilipinas or sa buong mundo, almost 7 billion, 8 billion tayo lahat ng tao. Alam nyo ba kung bakit mahalaga ka? At bakit mahal ka ng Diyos? Kasi wala kang kaparehas. Grabe, no? Nag-iisa ka, wala kang duplicate, kapatid. Kapag nawala ka, duplicate ko na lang. Walang ganun, nag-iisa ka sa buong mundo. Example, 'di ba? Nakaranas ka na bang bumili ng isang bagay na pinag-ipunan mo ng matagal, tapos hindi ka nag-Starbucks, hindi ka nag-fast food, hindi ka nagkotse, nag-commute ka para makatipid ka, 'di ba? Kumbaga yung gustong-gusto mo na bagay kasi mahal siya, pinag-ipunan mo, 'di ba? May mga sinakripisyo kang bagay para mabili mo 'yon. Tapos kapag napag-ipunan mo na 'yon, tas nabili mo na yung gusto mo, mahal na mahal mo 'yon, 'di ba? Kumbaga parang cellphone. Example, cellphone. Nabili mo, ang tagal mong pinag-ipunan. Paano kung biglang hihingiin sa'yo? Ibibigay mo ba? Syempre, hindi mo ibibigay 'yon, tama? Kasi mahal 'yun pinag-ipunan mo 'yun. Sabi nga, dugot pawis ang kapalit niyan, mabili ko lang 'yan, 'di ba? At alam niyo mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, bakit mo binibigay yung sarili mo basta-basta? Kapatid, mga babae, makinig po kayo Yung virginity nyo, huwag nyong ibibigay kung kani-kanino. O yung mga kabataan na lalaki, babae, di ba? Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga desisyon natin. Kumbaga parang easy to get, di ba? May tinatawag na ganun. Yung tipong nilibre ka lang sa Starbucks, sinakay ka lang sa kotse,
Pagbalik mo, kayo na. 'Di ba? Kumbaga, hindi ka man lang nagpaligaw, 'di ba? Parang ano ba yung ganun lang ba yung value natin? Bumababa kasi minsan yung tingin natin sa sarili natin kasi hindi natin alam yung identity natin kung gaano ba tayo kamahal ng Diyos. Minsan kasi kapag blessed lang tayo, nararanasan natin na mahal ako ng Diyos, mahalaga ako sa Kanya, blessed ako eh. Paano kung hindi ka blessed? Kapatid, wag na wag mong aalisin sa isip yun. Sa isip mo yun na kahit kailan hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa'yo. Kung ano yung unang pagtingin niya sa'yo, kung gaano kanya kamahal, kapatid, ganun pa rin yung pagmamahal niya hanggang ngayon. Hindi na expired yung pagmamahal. Oo, yung pagmamahal ng tao na expired pero minsan nawawala. Pero ang Diyos, kahit kailan, kahit nga gumawa ka ng kasalanan tinalikuran mo siya, anong nangyari? Mahal ka pa rin niya, hindi nagbabago yun kapatid. Anong dapat mong gawin? Pumunta ka ulit sa Kanya at lumapit ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, mamahalin ka ng Diyos. Kapatid, alam mo, may isang company na gumawa ng isang limited edition na sapatos, yung iba naman damit, yung iba naman, yung mga marami silang ginagawa, mga cards. Alam nyo mga kapatid, 10 lang yung ginawa nilang sapatos sa buong mundo. 10 out of 10 yung ginawa nila. Kapag nakakuha ka ng isa nun, napakamahal, tama? Kasi ikaw lang ang meron nun iba-ibang design. 10 lang yun, kapatid. Maaring ang presyo nun, 10,000 pesos. Nabili mo, pero habang tumatagal, mas tataas pa yun. Maaring 20,000 next year, o yung iba, 200,000, magiging milyon. Yung iba nga na napapanood ko, yung mga sapatos na nabili nila noon sa ibang bansa, ngayon, nag-iisa na lang daw yun. Kaya ang value, milyon, almost times 10 na yung presyo. At kapag ikaw yung may hawak nun, lalong nagmamahal yun. 'Di ba? Nabili mo ngayon ng 5 million, next year, baka one of one na lang yan, 10 million na yan, 'di ba? Limited edition Pataas ng pataas ang value. Pamahal ng pamahal. Kasi ikaw lang ang meron. Naalala nyo ba yung sibuyas, kapatid? Siya lang yung meron nun. Kaya ang mahal ng sibuyas, 'di ba? Hinuhoard nila, binili niya lahat, tapos pag magbebenta siya lang meron nun. Ano pa, sili, yung mga ganun. How much more yung buhay natin? How much more yung buhay ng tao? Nag-iisa ka lang, kapatid. Mahal ka. Yung value mo, walang makakahigit doon. Kasi nag-iisa ka lang. Sabi mo sa katabi mo, nag-iisa ka lang. 'Di ba? Wala kang kapareha, wala kang katulad. Kapag nawala ka, hindi ka pwedeng humingi ng kapalit kay Lord. Walang duplicate, parang ORCR. Pwede kang humingi ng duplicate. Kay Lord, hindi ka pwedeng humingi. Kasi nag-iisa ka lang. Alam nyo ba ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo? Yan. Nung Sabado, baptism of the Holy Spirit tayo. Talagang nananahan ang Espiritu Santo sa ating katawan. Yan. Pumapasok siya at siya yung nangungusap sa atin. At yung banal na Espiritu Santo na yon, mahal yan, kapatid. Kumbaga, hindi nabibili ng pera yan. Binigay yan ng Diyos ng libre sa atin at nasa atin yung kung tatanggapin natin yan. Kaya dapat pahalagahan natin yung katawan natin, kapatid. Sabi sa 1 Corinto chapter 6 verse 20, sabi kanina, sapagkat binili kayo sa isang halaga. Anong isang halaga, Brother JB? Si Kristo lang, kapatid, ang tumubos sa atin. Inalay niya yung kanyang buhay para sa'yo. 'Di ba? Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Alam nyo, yung dugo ni Kristo, walang sino man na makakapagbayad nun. Walang sino man na makakabili nun. Kasi si Lord lang yun Kumbaga kahit gaano ka pa kayaman dito sa mundo, hindi mo kayang bilihin yun. Kasi bakit? Libreng kaloob lang ni Lord yun Nasa sayo lang kung tatanggapin mo yun. Yung dugo na yun. Yung pagtubos sa'yo ni Kristo, kung tatanggapin mo, kung mananampalataya ka sa Kanya. Ang tanong, importante ba at mahalaga sa'yo si Lord? Kasi sa Kanya mahalaga ka. Tama? Sino dito may bago kang damit? Yan. Tapos puting-puti, katulad yan, puti, di ba? Tapos mahal yung bili mo.
Hahayaan mo bang marumihan lang yan? Or mamantsahan? Minsan nga, iwas yung puti sa decolor Brother JB. Para lang hindi mahawaan. Di ba may tinatawag na ganun yung mga magulang natin? Di parang ilag na ilag, yung iba naman ilag na marumihan. Kapag kakain, kailangan merong ang tawag ng towel sa restaurant, di ba? Mga ganun. Pakinggan mo to kapatid. Bakit mo hinahayaan na marumihan yung katawan mo? Kung ano-ano yung lason na pumapasok dyan sa katawan mo. Kapatid, pahalagahan mo yung sarili mo. Ingatan mo. Kasi mahalaga ang katawan mo sa Diyos. Kaya kailangan pahalagahan mo rin yan. At pangalawa, bakit ka mahalaga sa Panginoon? Kasi alaga ka niya. Yan. Alaga ka ng Diyos, kapatid. Sino dito may mga pet lover dyan? Kaway-kaway naman kayo dyan. Thank you, Lord. Diba? Talagang yung may mga alagang aso, may mga pusa. Yan ako, personal dati, ibon, kalapate, lumipat sa lovebird, diba? Ngayon, iba na yung iba na yung alaga ko diba? Si Abby na yung alaga ko, diba? At doon, diba yung mga alaga natin, pinapakain natin yan araw-araw, binabantayan natin. Yung iba nga ayaw malamukan kinukulambuan, Brother JB, di ba? Yung iba pinapaliguan, di ba? Ini-sprayan yung sa ibon, ini-sprayan yan or nilalagyan namin ng ng batya para maligo sila, sasampuhan pa yan, may mga ganun. At hindi lang yan, iniingatan din namin yan. Di ba? Kasi alaga namin yun Tama, ganun din sa'yo, alaga mo yan. Hindi mo hahayaan na magutom yan. Minsan nga 3 times a day mo pang check lagi yan Hiniyayakap mo pa. Kasi bakit? Alaga mo yan Ganun din sa Diyos. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Dapat mong makita ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay mo. Mahalaga ka kasi alaga ka ng Diyos. Siya ang araw-araw na nag-aalaga sa'yo. Pagkagising mo pa lang, alaga ka ni Lord. Binigyan ka niya kaagad ng ng hininga. Breath of life. Diba? Para hindi ka bumili ng oxygen. Mahal kaya ng oxygen, isang tangke. 4-5. Diba? Pero libre lang yan. Kasi mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahalaga ka sa Diyos. Alam mo ba, maraming pwedeng mangyari din sa'yo sa araw-araw kapag pagkakagising mo pa lang. Pero dahil alaga ka ni Lord, mahalaga ka sa Kanya, hinahawi ni Lord yung mga aksidente. Hinahawakan ka niya ng yung Kanyang makapangyarihang kamay. Katulad ngayon, 'di ba? Yung iba bigla na lang nagkakasakit, pero ikaw malakas na malakas ka, 'di ba? May mga masasamang mga bagay na pwedeng nakaabang sa iyo, pero si Lord inaalis niya 'yun. Pinapawi niya 'yun. Bakit? Ganun ka kahalaga sa Diyos, kapatid. Alaga ka niya Anong dapat nating gawin sa sarili natin, sa katawan natin bilang Kristiyano? Dapat pangalagaan natin to. Ito, mga kapatid, bakit ba kasi may mga alak pa, Brother JB? May mga sigarilyo pa. Alam nyo, yung mga manufacturer niyan, nasa atin, kumbaga, itong manufacturer yung gumagawa nito, wala naman silang inilagay doon na magpapahaba ng buhay mo, yung pag-inom ng alak, pagyoyosi mo, talagang aabot ka ng 100 years kapag nanigarilyo ka. Walang nakalagay na ganun. Hindi sila naglagay ng ganun. Anong nilagay nila? Minsan nga, napunta ako sa isang tindahan or na parang sabi ko, bakit ganun yung mga nakalagay sa mga sigarilyo? Kumbaga, nakalagay doon yung picture na kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo kapag nagsigarilyo ka. Pero bakit ba binibili yun ng mga tao kahit alam nilang ganun? Kasi hindi nila pinapahalagahan yung katawan nila. Nakakalungkot, di ba? O yung pag-inom ng alak, di ba? Gawin mong tubig yan. Kasi masarap. Wala namang ganun na nakalagay Di ba sabi, sisirain yung atay mo niyan, yung kidney mo, masisira yung katawan mo. Pero anong ginagawa ng tao? Nilalason yung katawan. Alam nyo, sinasabi sa atin dito na nasa atin talaga yung desisyon Kung bibili ba tayo, kung sisirain ba natin yung katawan natin, nandun may warning
pero hindi tayo nakikinig. Napakalungkot. Pero lagi nating tandaan, kapatid, mahabagin ng Diyos. Nandyan siya para baguhin tayo at hindi aksidente na naririnig mo to, kapatid. Kung ikaw ay may bisyo pa hanggang ngayon, kapatid, tigilan mo na. Alaga ka ng Diyos, mahal ka niya, mahalaga ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na humaba yung buhay mo. 'Di ba? Tapos tayo pa mismo yung gumagawa ng sarili nating ikakapahamak. Alam niyo mga kapatid, mahal ka ng Diyos at hindi kailanman magbabago yun. At alam niyo mga kapatid, sa story, sa ano na to, sa pinag-uusapan natin ngayon, dahil mahalaga tayo sa Diyos, naaalala niyo yung story ng 100 sheep? Yan. Yung 100, may nawalang isa. Tapos, yung 99, nasa kanya. Kung ikaw yung pastol, hahanapin mo pa ba yung isa na nawawala? Malamang hindi na. Kasi bakit? May 99 ka eh. Isa lang naman yun, Brother JB, okay lang. Hindi kawalan. May mga ganun pa, hindi kawalan. Pero alam mo, ang Diyos, hindi ganun. Kahit isa lang yan na tupa, hahanapin yan ng Panginoon. Ganun din sa buhay natin. Bakit? Dahil alaga tayo ng Diyos, mapalayo man tayo sa Kanya, yan, nasa kadiliman man tayo, dahil si Jesus ang ating pastol, hahanapin niya tayo hanggang sa matagpuan niya tayo. Maraming beses na nai-invite na tayo, maraming beses na lumalabas sa news feed natin ang OPM ng Jesus Comfy Church. Ilang beses mo nang nireject, kapatid, hindi aksidente. Hindi aksidente na lumalabas sa iyan. Kasi bakit? Gusto ng Diyos na maranasan mo yung pagpapahalaga niya sa iyo. VIP ka sa Panginoon, kapatid. Marahil ikaw nanonood ka ngayon, Brother JB. Parang ako yung napalayo na ako sa Panginoon. Feeling ko wala na akong wala nang saysay yung buhay ko dito. Yung tipong na lang, parang kung ano lang yung gusto kong gawin, ayun na lang eh. Pero may halaga pa pala ako. Kapatid, may halaga ka sa Diyos. Lagi mong tatandaan yan. At huwag natin kakalimutan na nandyan ang Diyos lagi para sa atin. Alam mong dapat mong gawin, isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya at makikita mo yung pagbabago. Kung 6 months after ng pagsuko mo ng buhay mo sa Panginoon, kung 6 months walang nangyari, huwag ka na manood, kapatid. Lumayo ka na ulit sa Panginoon, pero I guarantee you, kapatid, na babaguhin ng Diyos yung buhay mo. Kapag tayo nakakasunod, kapag tayo isinuko yung buhay sa Diyos, hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang kumilos sa atin. Kaya kapatid, anong dapat natin gawin ngayong gabi? Taas natin, 2 kamay natin, pikit natin, mata natin. Sabayan mo ko sa panalangin. Alisin mo muna yung mga distraction. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo, yung mga isipin mo. Alisin mo muna, kapatid. Ikaw at ang relasyon mo sa Panginoon yung importante ngayon. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, huwag kang mahiya, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa akong makasalanan, marami akong pagkukulang, maraming beses na nireject kita sa aking buhay. Ngayon, sabihin mo ngayon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Di ba? At glory to God. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, congratulations sa'yo, kapatid.
Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Anong dapat nating gawin? Magtiwala tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang kalooban, at sigurado mararanasan mo ang pagpapatawad, pagpapala na mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, in 5 minutes po, tapos na po tayo. Yan, thank you Lord. Nakaka-bless yung word ni Lord, no? Na sobrang mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya patuloy tayo na maglingkod, patuloy tayong magpagamit sa Kanyang kaharian. Kaya glory to God. Kaya pray ulit tayo mga kapatid. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan. Salamat po sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagpapahalaga mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami kung ano yung mga dapat naming gawin sa aming buhay at sa aming katawan na templo ng banal na Espiritu Santo. Panginoon, puspusin mo po kami nito araw-araw ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo kami na maiwasan ang lahat ng mga bulong ng kaaway, Panginoon. Tulungan mo kami na maging banal kami sa harapan mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi madungisan ang aming mga katawan, Panginoon. Lord, kung paano mo kami pinapahalagahan, ganun din namin pahalagan ang aming sarili, ang aming katawan, Panginoon. At dito ka nalulugod at napaparangalan. Panginoon, we pray po sa aming mga kapatid na nakakaranas po ng sakit na gawa ng kasalanan ng mundo na ito. Lord, salamat dahil naririyan ka. Salamat dahil alaga mo sila. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo sila. Salamat, Panginoon, dahil pagagalingin mo po sila, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa banal na dugo ni Kristo ay lahat ay nagsigaling. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na bumaba mula sa langit dito sa lupa para ibigay ang kaisa-isa mong anak at ibigay ang kanyang buhay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay, Panginoon, at hindi natapos sa kamatayan ang buhay mo dito. Sapagkat nung ikatlong araw, Panginoon, ikaw ay muling nabuhay at maraming mga tao ang naka-witness nito, Panginoon. Kaya hindi kami magsasawa, Panginoon, na ipahayag ang mabuting balita sa marami, Panginoon, at patuloy naming dadakilain ang pangalan mo, Jesus. Lord, salamat po sa mga pagpapalang ipagkakaloob mo sa bawat isa na nanonood ngayon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, salamat dahil ikaw lang ay nag-iisa sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil marami na kaming narinig na mga patotoo sa aking mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya na patuloy na nananampalataya, patuloy na lumalalim ang relasyon sa iyo, Panginoon, dahil sa kabutihan mo. Panginoon, wala kami kung hindi mo kami hinanap. Wala kami rito, Panginoon, na maglilingkod sa iyo kung hindi mo kami pinatawad at binigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa lahat ng iyon. Salamat dahil napakalaking privilege, Panginoon, na kami po ay nakakapaglingkod, nakakapakinig ng mga salita mo. Salamat, Lord, dahil nalalapit na ang iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat dahil sa ibang bansa po, pinagbabawalan sila na makapakinig ng mga salita mo, pero dito sa Pilipinas, Panginoon, napaka-ayos pa, Panginoon. Napaka pinagpala namin dahil naririnig namin yung boses mo through your Bible, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na pahalagahan ito. Tulungan mo kami na maintindihan ito. Give us revelation araw-araw, Panginoon. Patuloy ka na mangusap, Panginoon, at maisabuhay namin ang lahat ng ito sa tulong ng banal na Espiritu na nasa amin ngayon, Panginoon. Lord, salamat po sa tagumpay na ipinagkaloob mo na. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pagpapahalaga. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na walang hanggan. At lahat ng ito, tinataas na namin ang papuri sa iyo, Ama, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakasarap manalangin sa Diyos, no? Kasi alam natin na siya ay sasagot, siya ay tutugon sa lahat ng ating panalangin. At yung iba na mga prayer request natin, last prayer and fasting, yung iba sinasagot na ng Panginoon. Kaya patuloy tayo na magtiwala, patuloy tayong umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ngayong taon, dinedeklara natin ang divine intervention. Ang kamay ng Diyos ang kumikilos. Kung sa buhay ni Joseph, kumilos ang Diyos, kay Abraham, di ba? Kay Noah, lahat yan, kapatid. Si Lord pa rin yun, yung pinaglilingkuran natin at hindi siya kailanman nagbago. Kaya kanina, kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kapatid, tayo ay tinuring na anak na ng ating Panginoon sa langit yan. Amen. Kaya sabay-sabay tayong ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I am a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, sigaw mo, powers in you, Messiah. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lord. Thank you, Lord, sa inyong panunood, mga kapatid, ngayong gabi sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB, mga kapatid. Good night sa inyong lahat. See you again. God bless everyone. Bye!